Binalikan ni Carlos sila Lynette at RJ. Gaya nga ng sinabi niya. Ano pa kaya ang kasamaang gagawin niya? Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga pangyayari sa abot kamay na pangarap. Dahil sa Apex nga ay nagmakaawa nga itong si Giselle dahil sa plano nga nitong si Justin na umalis na sa Apex at iwan na nga ang mami niyang si Giselle. Party pa nga din ito ng plano ng mag-ama na magmukaing kawawa itong si Giselle at paghabulin nga dito kay Justin. Dahil nga sa ayaw mawalay ni Giselle sa kanya ang kanyang anak na si Justin. Hinamon nga ni Justin itong si Giselle na kung magpupumilit pa nga itong si Giselle na iugnay siya dito ay mapipilitan na nga itong si Justin na mag-resign at iwan ng tuluyan ng Apex. Habang sa gilid nga ay pasimpleng nangingiti nga itong si Eric sa ginagawa nga ng kanyang anak na si Justin dito kay Giselle. Dahil alam nga nitong si Eric na sumusunod itong si Justin sa kanilang plano na pabagsakin at maghiganti dito kay Giselle. Dahil sa pag-iwan nga nito sa kanila. Tuwang-tuwa nga itong si Eric dahil ito ngang si Justin ay mapakagaling ngang umarte at pilit na pinagmumukhang kawawa nga itong si Giselle. Kaya naman, wala nang nagawa itong si Giselle, kundi sundin ang gusto nitong si Justin. Kesa nga naman, tuluyan na mag-resign itong si Justin at tuluyan nang mawala sa tabi niya. Yan nga ang pinaka ayaw nitong si Giselle na mangyari. Ayaw na nga niyang mawalay dito kay Justin. Samantalang, eto ngang si Zoe ay bumisita sa kanyang mami sa kulungan na si Moira. Para ibalita nga na nakatakas nga itong si Carlos sa mga pulis at pinaghahanap na nga ito ng mga pulis. Nangangamba nga din itong si Zoe na baka makulong nga din itong si Carlos. Pero hindi naman nabigla itong si Moira sa narinig nga niyang balita dito kay Zoe. Dahil alam nga niya ang ugali nitong si Carlos. Dahil nga naging ex nito. Na mas naging talamak pa nga ito kaysa sa kanya. Dahil sa pagpapatay nga nito kay Irene. Na para nga daw cancer itong si Carlos na mahirap nga daw puksain. At hindi nga daw titigil itong si Carlos katulad ni Moira hanggat hindi siya nakakaganti at nakakapaghiganti at hindi nababawi nga daw itong si Lynette kay RJ. Kaya naman, parang nakahanap nga ng kakampi itong si Moira na siya na ngang kumikilos para makapaghiganti dito kay Lynette at RJ. Habang nandun pa nga siya sa kulungan at hindi pa nakakalaya. Hindi nga nila hahayaan na maging masaya ang mga ito. Si Lynette at si RJ, pati na nga din itong si Annalyn. Samantalang, nakatakas nga itong si Carlos sa kamay ng mga pulis. Dahil natamaan nga lang itong si Carlos sa binti. Kaya naman, may chance pa nga din itong si Carlos na makatakbo at makalayo sa mga pulis. Dito nga ay, hindi pa din safe itong sila Lynette, RJ at Annalyn sa pagbabalik nitong si Carlos. Dahil nga hindi natin malilimutan ang pagbabanta nga nitong si Carlos na hindi magiging masaya itong sila Lynette at RJ. At babalikan niya nga daw ang mga ito. At hindi nga tayo nagkakamali dahil nagmamanman at nagmamatsyag ulit itong si Carlos dito sa buhay nitong sila Lynette. At naghihintay na nga lang to ng pagkakataon para magawa o maisagawa lahat ng balak niya. At paghihiganti nga dito kila Lynette at RJ. Lalong-lalo na nga dito kay Annalyn. Dahil ang huling banta nga nitong si Carlos sa kanila
ay si Annalyn ang gagawin niyang kabayaran sa panloloko ng dalawa. Dahil nga sa pag-amin nitong si Lynette na mahal niya pa nga daw itong si RJ. Pinagdiskitahan nga nitong si Carlos itong si Annalyn dahil kapag nga daw si Annalyn ang nawala, ay doble ang sakit na babalik at mararamdaman nitong sila Lynette at RJ. Hindi nga matanggap nitong si Carlos na siya mismo ang nagloko dahil hindi nga niya inamin dito kay Lynette na kasal nga siya dati dito kay Irene. At siya din nga ang pumatay dito kay Irene dahil nga sa pagiging makasarili nitong si Carlos. Lalong hindi nga matanggap ni Carlos na si RJ pa din nga ang mahal nitong si Lynette. Kaya gagawa at gagawa nga ng paraan itong si Carlos para mabawi at makapaghiganti siya sa mga to. Habang nagmo-moment nga itong sila RJ at Lynette, ay bigla na nga lang silang may narinig na kaluskos at para bang may nahulog na isang bagay sa tapat ng pinto. Kaya naman, bigla na lang silang nataranta at naudlot ang pag-uusap nitong si RJ at si Lynette. At natakot nga sila dahil narinig nga nila na may tao sa labas ng pinto. Kaya naman, sinilip nila ito para tignan kung may tao nga talaga na nagpunta doon sa malapit sa pintuan. Dito nga ay pumasok agad sa isip nila ito ngang si Carlos. Dahil nga sa pagbabanta nga nitong si Carlos na babalikan sila at hindi sila magiging masaya habang ito ngang si Carlos ay pagala-gala pa lang at hindi pa nahuhuli ng mga pulis. Habang malaya pa nga itong si Carlos at hindi pa nadadakip ng mga pulis, ay tamang nasa peligro pa rin ang buhay nila ni Lynette, RJ at Annalyn at hindi nga sila magiging masaya. Ano kaya ang hinandang plano nitong si Carlos laban dito kay Lynette? Magtatagumpay kaya siya sa lahat ng plano niya? At ito ngang si Zoe, ano kaya ang magiging plano nito kung sakaling tumawag ulit itong si Carlos sa kanya? Dahil alam naman natin na ito ngang si Zoe ay malapit na nga din dito kay Carlos dahil ito nga ang tunay niyang daddy. Tutulungan kaya niya itong si Doc Carlos o sasabihin niya nga itong nalalaman niya dito kay Annalyn? Yan nga ang mga dapat nating abangan sa abot kamay na pangarap. Kung gusto nyo nga ng mga gantong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I got you!